Kakapagsabi din ng mahal na mahal kita sa taong kaaway na. Kapag nasabi mong mahal na mahal kita, sasabihin ng kaaway mo, mahal mo ako, pero bakit iniwan mo? Di ba't iniwan din kayo minsan ng Diyos? Iniwan din kayo ni Jesus nang siya'y mapako sa krus. Subalit, nasan ngayon si Jesus? Nanatili ba siyang wala sa piling niya? Nang may 3 araw ang physical body na nawala, ay ano, tumayong muli. At ngayon, ang banal na Espiritu, siya ang nagpapatotoo na kailanman hindi kayo iniwan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Bakit sinabing physical? Nakita, hindi ba? Nahawakan ba? Noong siya'y namatay sa krus, yun din ang nabuhay, hindi ba? Nagbago ba ngayon ni Jesus? Nag-iba ba ang isura niya? Hindi. Yun din. At kayo rin ay bubuhayin muli ng Diyos. Ayon sa kung papaano kayo nilikha ng Diyos, nawangis ng Diyos. Maraming tanong, mahirap pa sagot. Huwag niyo nang itanong, maguguluhan lang kayo. Alamin niyo lang kung mahal ba kayo ng Diyos. At ngayong narinig niyo na mahal nga kayo ng Diyos, ano ang gagawin niyo? Mag-umpisa na rin kayong magmahal. Paano? Doon sa mga anak na palaging wala sa bahay. Magbigay naman kayo ng time sa bahay niyo. Kasama ang mga magulang niyo at mga kapatid niyo. Doon sa mga anak, ang kasiyahan ay nasa labas ng bahay kasama mga kalaro, mga kaibigan, at ang mga special someone. Ano ang sabi ng Diyos? Huwag kayong magtatani. Huwag kayong mamimili. Eh bakit parang mas mahal niyo pa yung nasa labas ng bahay kaysa doon nasa loob ng bahay? Kaya nasa nagkaguluhan? Nasa loob ng tahanan. Apagkat hindi nagkakaunawaan, sapagkat walang pag-uusap, walang communication. Kaya ano ang unang-unang gagawin? Ayusin sa loob ng tahanan. Meron kang kaaway, kaaway mo tatay mo, kaaway mo nanay mo, ngayon ay panahon para mag-say ka ng sorry. Po, may po sa dulo. Sorry po, di ko alam mahalaga pala ang relasyon ng magulang at anak. The Lord! Kapag nagawa mo yan, pwede ka nang lumabas at doon mo naman ipamahagi ang pagmamahal na una mo ibinigay sa loob ng tahanan. Kung sa loob ng tahanan hindi mo magawang magmahal, paano ka lalabas? Ayusin mo muna ang loob ng iyong bakuran bago ka makialam sa bakuran ng may bakuran. Ito sa mga magulang na hindi kayang i-handle ang situation. Sa loob ng tahanan, kulang ka sa kalaman. Baka wala sa iyo ang pagmamahal galing sa Diyos. Ano ang meron ka? Galit na lamang. Kapag nakikita mo, puro problema. Puro pera, pero wala ka namang pera. Lagi mong nakikita yung pera, pero malayo sa iyo ang pera. Kasi galit na ang pera. Sa iyo, wala ka ng bukang bibig kundi pera. Ang sabi ng pera, patahimikin mo naman ako. Paminsan-minsan, huwag mo akong banggitin. Nabibili ako sa iyo. Purihin ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Mahal na araw.
Minsan dumaan sa inyong buhay ang mahal na araw. Meron ba kayong nagawang makabuluhang bagay? Kapag nagmahal ka, gagawa ka ng mga bagay na makabuluhan para sa iyong minamahal. At ang mahal na araw ang nagbigay niya rayang sinasamba ninyo na si Jesus. Praise the Lord! Amen! Kaya nagbigay man lamang kayo ng mahalagang bagay ngayong mahal na araw bilang pag-alaala sa napakahalagang bagay na ibinigay ni Jesus sa inyong lahat. At ano yun? Buhay. Praise the Lord! Amen! Kalimutan ang sarili. Iwan ang lahat. Sabagat ano ang unang utos? Ibigin mo ang Diyos, ang Panginoon mong Diyos, ng buong puso, ng buong isip, buong kaluluwa, buong kalakasan. Praise the Lord! Amen! Pero hindi kayang gawin niya ng tao sapagkat hindi niya kayang ipaliwanag ang ibig sabihin ng buo. Pag sinabi mong buo, walang kulang. Walang bawas. Buo. Paano mo hatiin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao? Una ay sa Diyos. Kapag may gawain ng Diyos, unahin mo ang Diyos. Hindi mo unahin yung kadate mo. Dalhin mo yung kadate mo sa gawain ng Diyos at sabay kayong magpuri sa Diyos. Buong puso, iniwan ka ng mahal mo. Nawala na yung buhay mo. Sapagkat dala-dala ng mahal mo, yung buong puso mo. Nawala ng Diyos ng bahagi ng puso mo. Kahit man lamang kabahagi ay nawala. Sapagkat ano ang sabi mo? Wala na akong buhay sapagkat wala ka na sa akin. Ngayon sabihin mo yan sa Diyos. Panginoon ko at Diyos ko, wala akong buhay kung wala ka sa akin. Praise the Lord! Amen! Hindi ba alam na nasasaktan ng Diyos sa tuwing sasabihan ninyo ang tao ng galing? Bagat yung mga salitang yan ay dapat sa Diyos lamang ibigay. Diyos lamang ang merong karapatan na sabihan mo na Diyos ko, wala akong buhay kung wala ka. Bagat kayo'y pare-parehong galing sa Diyos ang buhay. Iisa lamang ang pinanggagalingan ng totoong buhay. Iyan ay mula kay Jesus. Praise the Lord! Amen! Kaya kung nawalan ka ng mahal sa buhay, sabihin mo, Panginoon, nalulungkot ako na wala ang bahagi ng buhay ko. Bahagi lamang ng mga mahal sa buhay. Hindi yan buong buhay mo na nawala sa iyo. Kapagkat nandiyan ang nagbibigay ng kabuuan ng buhay mo, ang Diyos kasama mo. Praise the Lord! Amen! Unahin ang Diyos. Paano? Ang linggo, ibigay mo. Mangilin ka kung linggo. Pangingilin na nakasanayan mo. Subalit hanapin mo yung higit pa din. Habang nangingilin ka, natututo ka ba? Lumalago ba ang faith mo? O nananatili kang walang alam? Ngayon, may natutunan ka na, di ba? Kailan ka ba gumalang sa magulang mo? Simula nang magkaisip ka. Di ba ikaw ang hari na sarili mo? Hindi nasusunod ang magulang mo. Ikaw ang palaging nasusunod. Ngayon, naririnig mo na. Nasabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Hindi ng payo nila. Kapagkat ang payo ng magulang,
diyan nag-uumpisa ang buhay. Kapagkat ang mga magulang ang ibinigay ng Diyos para pamahalaan ang buhay ng mga anak. Kaya ang mga magulang na walang pakialam sa anak, hinahayaan ang anak sa mga maling ginagawa yan, no? Nagkakasala! Kung alam mong mali ang ginagawa ng anak mo, ituwid mo! Apat binigyan ka ng kapamahalaan ng Diyos para gabayan ang anak mo. Kaya huwag sasabihin ng magulang na sawa na ako. Ginawan ko na ang lahat, sawa na ako. Sinabi pa ni Jesus yan na sawa na siya? Hindi. Ano ang ginawa ni Jesus? Nagpatuloy siya. Bagamat nahirapan. Kapag ano ang sabi ni Jesus na siya nakabayubay sa krus? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Nabigo pa? Si Jesus, ano ang sabi ni Jesus? Nagganap na! At kayong lahat ay tumanggap ng buhay. Praise the Lord! Amen! Kaya mahal na araw, pag nilay-nilayan, ibigay sa Diyos ang buong mahal na araw. Kung hindi maibigay ang isang buong taon, ang pag-alaala tuwing mahal na araw ay napakahalaga. Na kinalilimutan na ng tao. Kapagkat ang tao ay walang ginawa kundi magpakasaya tuwing mahal na araw. Kapagkat ang sabi ng tao, yun lamang ang pahinga nila. Wala kang ang pahinga kung wala sa iyo ang Diyos. Kapagkat ang Diyos ay nagpapahinga rin tuwing ikapitong araw. Praise the Lord! Amen! Anim na araw ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at ng ikapitong araw anong ginawa niya? Siya ay nagpahinga. Kaya ikapitong araw ay pagpahinga ninyo kasama ang Diyos. Kagaya ng gawain ito. Narito ang Diyos, nagpapahinga, supalit hindi nagpapahinga kapagkat patuloy kayong inaaralan ng Diyos. Lord, amen! Praise the Lord! Amen! Kung papaano yung mga bata kanina, mga dalaga at kabinataan, nagpatotoo sila, hindi sila hihinto. Kapagkat oras na huminto sila, babalik sila sa pinanggalingan nila. Hahatakin silang muli ng mundo, ng kasalanan, ng kadiliman. At ano ang bunga ng pagtalikod? Minsan lamang ipinako si Jesus sa krus. Hindi na muli siyang ipapako pa para kayo'y magtamo ng kaligtasan. Pagkatapos ninyong maliwanagan na at ang liwanag na yan ay binibigay na sa inyo ngayon sa pamamagitan ng mga salitang naririnig ninyo na magmahalan na kayo. At ang pagmamahal ay binibigay ng Diyos. Hindi kayo matututong magmahal kung hindi ninyo tatanggapin ang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig ay ano? Ibinigay ni Jesus. Praise the Lord! Amen! Eh, yung mga tao na naghanap ng kaligayahan sa kapwa niya tao, walang masama. Subalit huwag mong mamahalin higit sa Diyos ang taong iyan, abagat nagkakasala ka na. Ang buhay mo'y nandun na lamang sa taong yun umiikot. Makakalimutan mo na ang ibang tao. Ang buhay mo ay hindi para sa isa lamang. Abagat si Jesus ay hindi napangko sa krus para lamang sa isa, kundi para sa lahat. Praise the Lord! Amen!